Mga do. So, papakita ko sa inyo yung harvest ko ng aking kalamansi, no? Ito yung harvest ng kalamansi natin, no? Pakita ko lang sa inyo para masaya. Green na nga. Green pa rin pinaglagyan, eh, di ba? But anyway, ito yung bukod sa mga isda, ito yung isang mga technique para pagkakuha mo ng kalamansi kasi kakagupit ko lang ho ng ibang kalamansi dito. So, yun, may malaki pa pala dun sa gilid, ay. Yun, may isa pang malaki dun, oh. Ito naman, kakabaon ko lang ng isda. Doon sa hindi pa nakapanood nung isda, yung ang farm sa syudad sa playlist ko. Puntahan nyo yung mga videos ko. Yung iba dyan, mga travel, pero ito yung ang farm sa syudad. Doon makikita nyo yung isda. Nagbabaon ako ng isda. So anyway, yan yun. Hugutin mo to. Ito para mas magandang description, no? Ito may paso dito. Halimbawa, ito yung paso na nakabaon sa lupa. Hugutin mo. Pag hukot mo, meron ng butas. O, lagay mo doon yung isda, takpan mo ulit. Ganon. So, yan siya, ang daming bunga yung mga kalamansi natin. Ngayon naman ulit, dahil sa dumadami na yung aloe vera, ito yung mga aloe vera natin guys, pinaparami ko siya kasi nga, pang fertilizer din to sa kalamansi, no? So, yung iba dito nakalbukon na talaga sa gilid. Actually, ginagamit ko rin talaga to pang gawa ng aking shampoo at conditioner. Hinahalo ko to sa mga shampoo ko guys kasi yung shampoo mo, i-blender mo lang yung gel nito, tapos ihalo mo siya shampoo. Example, ito yung aloe vera natin nakuha. Ito na nga siya. Kunin natin, no, just for the video lang. Yung iba nagupit-gupit ko na. Ito. So, ito yung mga aloe vera ko dyan. Ayun, no. Ginugupit-gupit ko lang siya, ganyan. Kasi pag buo to, medyo matagal to bago matunaw. So, yung laway niyan, habang natutunaw yan dyan, fertilizer din yan sa inyong kalamansi. Kung wala kayong mga pinagtabasan ng damo, or yung mga pinaggupitan ng mga dahon-dahon, ganyan. Kasi mahilig yung kalamansi sa, yung mga cut grass, ganyan. So, yung puno na yan, dalawa sila, maliliit pa lang itong mga to. Grafted na itong kalamansi na to guys. Yan o, grafted na to. Dito ko kinuha yung kalamansi na yan. Ipipreserve natin to para meron tayong kalamansi for the whole year. Dahil ang hirap ng kalamansi dito sa amin, sa ibang bansa. Dahil lumalamig dito, nagyayelo. So, hanggat maaari, magparami ka ng bunga ng kalamansi hanggat mainit. Ngayon, pag hindi mo kasi kinuha yung ibang kalamansi, ang tendency niyan, hindi to magbubunga. Hindi siya magpo-produce ng panibago. Actually, 2 beses nagbubunga tong kalamansi ko, mga do. Nandito yung isa pa nating maliit na kalamansi dito sa dulo. So, ito, pinapitasan ko na to sa asawa ko nung last week dahil hindi nga siya nag-video. Ngayon, 2 weeks ago siguro yun o 3 weeks ago. Tignan nyo, oh, yan o, nagbubulaklak siya at napakabango ng bulaklak ng kalamansi. May bagong siyang bunga dito. So, pag hindi nyo to gugupitan or tatabasan ng mga bunga, magko-concentrate tong kalamansi nyo sa dahon lang ng dahon. Tsaka papalakihin niya to, papahinugin niya. So, imbes na yung energy ng plant mag-concentrate pa sa pagpapahinog ng bunga niya, wag na. Maganda, gupitin nyo na yan. Ito maliit pa kasi, ano? Ano yung palatandaan na pwede nang ma-harvest yung kalamansi? Ito, pag ganito magaspang pa to, hindi pa to pwede. Pero pwede na rin to maasim na kasi yung pati balat nito ginagamit namin pang magmamarinate ka ng mga beef, lagyan mo ng toyo, ganyan. Maghanap tayo dito pero nagupit ko na halos lahat, malamang wala na dito yung makinis na itsura. Nakalimutan ko lang i-vlogs, no? But anyway, ang itsura niyan pag yung pwede na siyang ma-harvest, yung tamang ano lang ba siya, tamang anong tawag dito, yung tamang katulad dito kasi magaspang pa eh. Ibig sabihin lalaki pa to. Yung medyo hilaw siya pero pahinog. Yung tamang manibaba, ito medyo ano pa, makintab kasi yun guys, tinan nyo to, magaspang pang itsura. Pag medyo kuminang yan, kuminis, yun pwede na. Ito. Ito mga do, ito. Ayan o. Tignan yung itsura niya, ayan o, medyo makinis na siya. Ayan o. Yan, pag kumikintad na siyang ganyan, pwede niya na itong harvestin ito. O, kunin na natin to, total makintab na rin naman siya. Diba? For the video, kukuha tayo ng makinis na kalamansi. Itatapat natin dun sa hindi pa ready pitasin. So, ito siya, oh. Halata mo ito, makintab, oh. Tignan mo, guys, yung hindi pa makintab. Ayan, oh. Ito, palaki pa lang siya, baby pa. Ito, makintab na, yan, oh. Makinang. Ito, walang kakinang-kinang. Kikinang din yan, guys. Pag kuminang yan, pag kuminis na siya, ayan yung makintab na. Ibig sabihin, pwede nang ma-harvest. Or yung tama na yung, kasi ito, yung buto nito hindi pa develop. Maganda rin tong harvestin na rin ngayon kasi ano to, masyadong malakas na to mag-flavor sa mga adobo nyo o kaya sa mga marinate na yung magba-barbecue kayo. Pag ganyan na, yung ganyan, yung magaspang pa. Pero pag ganito, ito, masarap to pang juice. Masarap din to sa marination. Ang sa akin, ang purpose ko lang is para medyo malaki-laki yung ma-harvest mong kalamansi.
Kumpara mo dito sa isa na to, ayan oh. Itong isa na yan, talagang magaspang pa yung itsura niya oh. Tingnan mo, 'di ba? O magaspang pa to kasi nga hindi pa masyadong malaki. Mga ganun ba? So itira mo yung iba, pero habang tinitira mo yan, ayan oh, 2 beses so namumunga yung kalamansi kung masustansya yung lupa. Ayan oh. Tuloy-tuloy siyang magbubulaklak, lalo malamig dito sa lugar namin. Lumalamig na ng konti, kaya ayan, yung pag lumalamig yung panahon, medyo nagsa-start siya ulit magbulaklak. Natitrick mo siya magbulaklak ulit. Kaya ayan oh, pabunga ulit siya, ayan oh. So the more na hina-harvest mo siya, nagpuproduce siya ng panibagong bunga. Yun kung mataba ang lupa, no? Tulad nito, itong kalamansi na to guys, ang mga nakalagay dito ay yung mga dahon ng papaya, dahon ng saging, ganyan, mga pinagupitan ng kung ano, dahon ng yung pinagtabayan, no, dahon ng papaya, o kaya yung pinagtabasan ko to guys ng ito saging pala to, at saka yung sugar cane, yung mga dahon ng sugar cane, ginugupit-gupit ko, nilalagay ko diyan. Ganyan. Tsaka syempre may isda pa rin. No, isda talaga ang isda dito. Pag may isda, mas lalong mabilis magbunga. Kaya actually, kahit maliliit lang yung puno ko, meron akong supply for 1 year. Tinitipid-tipid ko rin to. At saka ito rin yung ginagamit ko sa muka. No, yung ginagawa kong toner. One of these days, gagawa ko ng paano gumawa ng toner ng kalamansi at ampalaya para medyo, syempre, malay nyo, try nyo lang. Baka mag-effect sa inyo, diba? Kasi yung iba hindi. Pero sa akin, mas maraming vitamin sa mukha, mas lalong maganda.